Kakantok. Good morning na mga ka-chorba. Araw-araw ngayon. Akala ko may bagyo. Ipongol. Tapos sa mga estudyante. May bagyo. Kaso ang luwanan. Hindi. Tayo magkape. Kape na lang muna tayo kape. Sarap ng kape. Ay, puyat na ako di dahil. Bismi dahil. Kagabi hindi ako makatulog. Pero pumikit na ako. Kasi sa totoo lang, tuwing gabi na natutulog ako, nakapikit na ako, pero kung sa mga napasok sa utak, no, ba't ganun, no? Pag mapipikit ka na natutulog ka na, dami diba, sa wala pa alam. Alam mo yung, kasi hindi ka makatulog. Pag napikit ako, lagi na ako may namin sumasalangit ka, sabihin, ganun ako ganun ako matulog. Ganun ako lagi, tapos yun natulog na ako. Malalaman ko na lang na, gising na ako sa umaga. Kasi pag gabi, grabe, hindi ako makatulog talaga dahil. Tapos, ang lamig-lamig pa. Kaso, sari kasi mga naiisip ko dahil, ewan ko ba naman yan, wala na ako magawa, wala nang trabaho, wala nang dahil pa naiisip, just dahil, mapasok sa utak. Hindi kasi sa totoo lang kasi. Kaya tayo na. Dahil may kwento ako sa utara naman. Chismis! Chikahan! Tayo mag-chismis, chikahan. Tayo mag-chismisihan. Ako naman masyadong mga chismosa. Hindi kasi kagabi, naalala ko. Hindi ko na siya totally naalala. Pero pumapasok sa utak ko. Pumapasok sa utak ko. Actually, hindi ko naman talaga yan, iniisip. Kasi nakatabi yun. So, yung, tawag dito, itong lugar na to, meron kasi kaming, anong tawag doon? Hindi ako mag-isip. Galing kasi yun sa bahay dati. Yung bahay na yun na tinirahan namin dati, yung buhay pa yung parents ko. Kasi yung nanay ko at tatay ko, mahilig talaga yun maglagay nun sa bahay, sa harap ng bahay, sa loob ng bahay. Lagi talaga yun nakapwesto. Dumating nga sa point na yung tatay ko magawa ng lagayan para nakatabi sila, tabi-tabi yung, kaya ginawa niya yung lagayan. Tapos nanay ko, yung iba nun, napulot niya yung iba dun, inano niya lang yun, nilinis niya, tapos ginawa niya yun ng pwesto ng maayos para hindi siya matumba. Bata pa lang ako. Meron na yun. Meron na kami nun. Simula nun. Wala pa yung mga kapatid ko nun mga sabot sa akin na maliliit. Wala pa sila nun, kaya hindi nila alam yun. So, dumating sa point na, ano ba naman, hindi naalis sa utak ko. Kasi yun. Tapos, dumating sa time na umalis nga kami sa bahay na yun, diba? Dala-dala namin yan. Dala-dala yun. Ano yung nanay ko? At sa tatay ko, pag-aari nila mag-asawa. Kasi noon pa lang sa kanila talaga yun. So dumating sa time na umalis kami sa lugar nga na yun. Kasi ngayon nakwento ko yun dati. So lumipat kami, magkakapatid na lang So lumipat kami sa isang lugar. Kaso isa lang siya mga apartment na siyempre isang apartment sa gaya ng company, mga empleyado ka. Magkasya kami magkakapatid. Siyempre mga paggagamit kami. Yung iba talagang naging gamit namin. Binenta ko kahit magkano halaga. Basta inano ko na para ang hirap ng mga bitbit na magkano sa isang apartment, di ba? Hindi naman lahat ng apartment ay malaki. Hindi, maliliit talaga ang mga apartment ngayon, lalo na kung isang empleyado, maliit lang talaga ang company, ang bahay. So halos lahat talaga, binibenta ko na yung iba. Tapos yung iba nga, tinatapon ko na. Siyempre, mga kasama ko, talaga mga wala pakialam yung mga yan, sa WhatsApp ko, talaga mga pakialam yan di dahil. Kasi WhatsApp ko naman noon, ako talaga maayos sa bahay. Yung kuya ko rin, maayos talaga yung sa bahay, kaya lang, hiwalay yun sa amin Kaya, mga kuya ko, hiwalay talaga yung mga yan, kaya hindi talaga sila, siyempre mga sarili sila pamilya. So ako, simula noon hanggang ngayon, ako lang na-stress. Pag mga ganyang mga gamit-gamit. Ako kasi gusto ko, pag wala nang gusto ko itapon, ibenta, ganun. Siyempre makatulong din yun Kasi kung di mo magamit, may magagamit din yan, di ba? Halimbawa na may nabenta o nagawa nila ng paraan, o di, magagamit nila, di ba? Ganun. Ayoko kasi ng sobrang daming sa loob ng bahay, lalo na itong apartment na lilit lang. So ayoko nang makalat, parang ganun. Kaso dumating sa point na, wala rin naman kami mga lagayan ng mga dati kasi mga parents ko, mahilig talaga mga lagayan ng mga paglalagyan ng kanyang mga gamit nila. Kasi yung parents ko talaga, ang parents ko, meron silang mga gamit na napaka-importante. Si WhatsApp naman, kahit naman sino talaga, mga importante talaga yan. Ang ano kasi yan, ang talagang nila, yung utak ko, yung gamit talaga nila, mama at papa ko. Alam mo yung yung tawag doon, yung Santo Domingo, nila Mama Mary, na yung ulo ni Papa Jesus. Oo, mga gamit na yun, sa parents ko yun. Never ko talaga yun tinapon. Kasi syempre masama naman yun na itapon, mga ganyan. Tinago ko lang din. Hindi ko kasi siya, tawag dito, hindi ko, kung saan ko ilalagay. Wala talagang mapaglagyan. Siyempre nagkaroon din mga bata rin sa bahay. So, hindi ko siya basta sa loob ng bahay na baka mabasag. Sa totoo lang noon, gusto ko yan ilagay sa mga simbahan. Nagtatanong-tanong ako. Kaso, hindi naman sila makaan sa akin, makatulong. Na, ganito, ganyan. Mga gusto ko, pwede po bang patulong na lang na maibigay sa simbahan para po magkaroon siya ng panibagong bahay na talagang doon na siya nakatira, yung mga ganun. Kasi, simula talaga ng wala talaga nakikialam. Kahit lahat naman din mga kasama ko dito. Wala silang pakialam. Wala mga pakialam. Ayaw ko sa mga dipungan na yun. Kabusit. Yun. Nakatabi lang siya noon pa. Wala nang malis kami sa bahay na yun. Naka-stack yun. Tinago ko. Dahil sa talaga noon, gusto ko, yung lumipat kami sa ibang lugar. Naghanap talaga ako ng makausap na sa simbahan. Yung magpasama lang naman ako na, sa buwisit, walang pakialam mga kasama mo.
So, inano ko lang siya, tawag doon, tinago, at inayos ko lang para lang hindi siya mabasag. Wala lang, ano ko lang kagabi. Tulog ko ba naman, masok lang sa gabi, sa utak ko kagabi. Kaya ang tagal ako ng tulog. Pikit na pikit ako, lang ako, nag-alala ng ama namin, sumasalangit ka. Hindi ko naman sa ulo. Akala makatulog ba ako? Kaso, yun, nakaano. Yun lang, naano lang ako kasi, paano ko nga yun maano. Sabi ko nga, magkaroon lang kami ng bahay talaga, yung as in hindi ka lilipat kasi yun ang pinakabahay. Talagang iaano ko talaga yan. I-stack, ilalabas ko na yun para magkaroon na siya ng bahay. Sa totoo lang, inamatay yung parents ko. Parents ko talaga mahilig dun. Mahilig dun. Tapos, lagi kami nagaan yun. Pagdating na, pag alas 1 ng hapon, kailangan nakaluhod na kami sa ibabaw sa harap ng nila Papa Jesus, Mama Mary. Nakaluhod na kami dyan. Kailangan na kami rosaryo. Kayo magkakapatid, tag-iisa kami rosaryo. Hindi pwedeng patambay-tambay talaga. Pagdating bago mag alas 6, pumasok na ng bahay. Nakaluhod na kami dyan. Kanya-kanya kaming rosaryo. Kaya, wala lang. Ano ko lang kagabi, naka-stack yun eh. Kung sakali man na magkaroon ng sariling bahay, na yung tipo, wala ka ng hindi ka na magka-problema na palipat-lipat, na mapapaayos mo yung bahay, kung saan man dapat mong gawin. Yun, sana nga magkaroon. Para mailabas ko na siya. Malinis. Siyempre, kailangan pa rin papabindisyon, ganun. Tagal na noon, dahil. Tagal na noon eh. Noon pa yan eh. Bata pa lang ako, meron na yan. Kumbaga, noon pa lang sa mga parents ko, nasa amin na yan. Kaya naka ano. Di ba man. Ako mismo na, problema sa ganyan. Sila wala silang paalam. Kaya, once na magkaroon ako ng bahay, kahit maliit na bahay, hindi ko kailangan na madaming maliit na bahay. Magkaroon ako ng maliit na bahay, gagawin ko talaga sa sarili niyang lagayan. Yung tipong hindi ka naaalis yan. Kasama namin yan noon pa talaga. Hindi ko lang mailabas kasi may patalaga kami. Stress lang ako dito. Hindi, ano ko nakatulog, ko nang akalain na nakapikit ako. Pero sa totoo lang, sa piling ko, gising lang ako. Kasi nagising na ako, dahil. Ewan ko naman. Magka kasi talaga ako magising. Hindi ako sanay na ganda, gigising at tanghali. Ewan ko, di talaga ako sanay sa ganyan. Kahit yung nagtatrabaho ako dati, depende lang kung panggabi ako, ang umaga ay ng tulog, yun din talaga. Kaya so kanya, yun lang. Basta, Papa Jesus, Mama Mary, nagawa ko ng paraan. Pag mating yung time na yun lang, napachika lang. Kinismis ko lang sa inyo yung mga puraraan, mga kasama, kakaloka. Goodbye na nga. Pachika lang ako kayo. Okay, dahil na bagyo, yan ay bagyo, dahil walang pasok, kaya tuwan-tuwan, mga estudyante, diba? Okay na, bye!